Isabella, sweetheart, sandali na lang. Pagkatapos ng gabing ito, wala nang Flor na mangungulit sa akin. Isang basura lang siya sa buhay ko na kailangang itapon. I'm going to marry you, and that's a promise. Ang mga salitang iyon ay tila mga lason na pumasok sa pandinig ni Flor, dahan-dahang pumapatay sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Sa loob ng madilim na silid, tanging ang maliit na bumbilya sa sulok ang nagbibigay ng liwanag sa kanyang ginagawa. Nakaluhod si Flor sa malamig na sahig, ang kanyang 7 buwang tiyan ay tila nagiging mabigat na pasanin sa bawat segundong lumilipas. Hawak niya ang isang puting polo, isang mamahaling tela na binili niya mula sa kanyang pinag-ipunan sa pananahi ng patago. Ito ang kanyang regalo para sa kanilang 5 anibersaryo. Bawat tahi, bawat direksyon ng karayom ay may kalakip na panalangin at pag-ibig. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa cellphone ni Benny na naka-loudspeaker sa ibabaw ng lamesa ay tila isang matalim na gunting na gumugupit sa kanyang puso. Naramdaman ni Flor ang isang matalas na tusok sa kanyang daliri. Hindi dahil sa karayom, kundi dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay. Isang patak ng pulang dugo ang bumagsak sa malinis at puting tela ng polo. Nanlalamig ang kanyang mga balat habang naririnig ang malanding tawa ni Isabella sa kabilang linya, ang babaeng kilala ng lahat na tanging kaibigan lang mo ng kanyang asawa. Pero Benny, paano ang baby niyo? Tanong ni Isabella na may himig ng mapanuyang panunuway. Narinig ni Flor ang singhal ni Benny, ang boses na dati ay nagpapatulog sa kanya sa gabi sa pamamagitan ng mga matatamis na pangako. Anong baby? Hindi ko nga alam kung sa akin ba talaga yan. Ginamit lang ni Flor ang pagbubuntis para talian ako. Don't worry. I have a plan. Malapit na siyang mawala sa landas natin. Tila huminto ang pag-inog ng mundo para kay Flor. Ang sakit sa kanyang tiyan na kanina pa gumuguhit ay biglang tumindi. Isang matalas at parang humihilas na puwersa ang naramdaman niya sa kanyang puson. Sinubukan niyang tumayo. Pilit na kumakapit sa gilid ng lamesa upang komprontahin ang asawa na nasa kabilang silid. Ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging jelly. Naramdaman niya ang isang mainit na likidong dumadaloy sa kanyang hita. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging narinig ay ang mahinang kalabog ng kanyang katawan nang tuluyan siyang bumagsak sa sahig. Ang puting polo na puno ng kanyang pagmamahal ay nayurakan sa ilalim ng kanyang sariling bigat na bahiran ng dugo at luha. Benny, ang anak natin, ang tanging naisigaw ng kanyang isip, ngunit walang boses na lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Sa ospital, ang amoy ng alkohol at ang malamig na hangin ng aircon ang bumati sa kanyang kamalayan. Malabo ang kanyang paningin, ngunit malinaw ang boses ng doktor. Nakausap si Benny sa labas ng pintuan ng charity ward. Mr. Illustre, kailangan nating operahan agad ang asawa niyo. Masyadong malakas ang hemorrhage at kailangang mailabas ang bata. Kung hindi, pareho silang mawawala. Pero kailangan niyo munang mag-deposit para sa mga gamot at kagamitan. Paliwanag ng doktor, ang boses ay puno ng pagmamadali. Wala akong pera para sa kanya. Ang malamig na sagot ni Benny. Walang bakas ng pag-aalala. Walang kahit anong emosyon. Gawin niyo ang gusto niyo pero huwag niyo akong hihinga ng pondo. Katatapos lang ng pusta ko sa negosyo at wala na akong matitira para sa isang asawang pabigat lang naman sa buhay ko. Kung mamamatay ang bata, kuhanin niyo na lang. Wala akong pakialam. Narinig ni Flor ang pagkaluskos ng papel. Ang tunog ng ballpen na sumusulat sa ibabaw ng dokumento. Ang dokumento na magtatakda kung siya ba ay lalabanan ng mga doktor o hahayaan na lamang na maubusan ng hininga sa isang madilim na sulok ng ospital. Ang kanyang asawa, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ay kakapirma lang sa kanyang sariling kamatayan. Habang unti-unting muling lumalamlam ang kanyang paningin, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang natitirang malay. Para sa kanino ba ang bawat tahi ng pag-ibig na ibinigay ko sa loob ng 5 taon
Kung ang dulo pala ay ang mismong kamay na nagsuot ng singsing sa akin, ang kukuha sa hininga ng aking anak, ang huling nakita ni Flor, bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman, ay ang anino ni Benny, napapalayo, hindi man lang lumingon sa pintuan ng kanyang silid. Doon, sa gitna ng kawalan, ang natitirang init sa kanyang puso ay tuluyang naging yelo. Ang bawat pagbukas ng mga mata ni Flor ay tila isang mabigat na parusa mula sa langit. Ang puting kisame ng ospital ay unti-unting naging malinaw, ngunit kasabay nito ang muling pagdaloy ng malupit na katotohanan sa kanyang isipan. Ikinumpas niya ang kanyang nanginginig na kamay patungo sa kanyang tiyan, umaasang maramdaman ang bawat sipa na dati ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Ngunit tanging ang kakaibang kagaanan at kawalan ang sumalubong sa kanyang palad. Wala na ang pintig, wala na ang buhay na kaisa ng kanyang hininga. Ang kanyang sinapupunan na dati ay puno ng pag-asa, ngayon ay tila isang libingang malamig at tuyo. Hindi pa siya nakakabawi sa lalim ng kanyang pighati nang bumukas ang pinto ng silid. Hindi ang kanyang asawa ang pumasok, kundi ang kanyang biyenan na si Doña Consolacion. Ang tunog ng mga takong nito sa semento ay tila mga martilyong tumatama sa sentido ni Flor. Walang yakap, walang luha ng pakikiramay. Ang mukha ng matanda ay balot ng puot at pandidiri, habang marahas na nilapag ang isang itim na bag sa paanan ng kama ni Flor. Gising ka na pala. Salot! Ang bungad ni Doña Consolacion, ang kanyang boses ay puno ng kamandag na tila hindi nanggagaling sa isang babaeng nagsisimba tuwing linggo. Huwag kang mag-inarte dyan na parang ikaw ang biktima. Alam mo ba kung anong kahihiyan ang dinala mo sa pamilya ilustre? Ang buong barangay, ang lahat ng kakilala namin, ang alam ay tumakas ka para magpakasasa sa sugal at lalaki. Kaya ka nakunan. Nilinis namin ang dumi mo, Flor. Napakunot ang noo ni Flor, pilit na inuunawa ang mga salitang naririnig. Gambling? Lalaki? Inay? Alam niyo pong galing ako sa bahay. Nahulog ako dahil kay Benny. Narinig ko siya. Isang malakas at mabilis na sampal ang nagpatigil sa mahinang boses ni Flor. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang pisngi at ang muling pagdurugo ng kanyang puso. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng anak ko sa maruming bibig mo. Singhal ng matanda habang dinuduro ang kanyang mukha. Si Benny ay isang mabuting asawa. Siya ang nagmakaawa sa akin na huwag ka nang ipakulong sa paglulustay ng pera namin. Akalain mo yon? Habang nagpapakasarap ka sa labas, ang anak ko ang nagdurusa sa kahihiyan. Patay na ang bata, Flor. At ikaw ang pumatay sa kanya dahil sa kapabayaan mo. Ang bawat salita ni Doña Consolacion ay tila mga karayom na muling itinutusok sa mga sugat ni Flor. Gustong sumigaw ng batang ina, gustong ilabas ang lahat ng galit, ngunit ang kanyang katawan ay tila naging isang bilangguan ng sarili niyang pighati. Ang gaslighting ng kanyang biyenan ay tila isang malapot na usok na dahan-dahang lumulunod sa kanyang katinuan. Lumapit ang matanda at hinawakan ng mahigpit ang panga ni Flor. Pilit na pinatitingin sa kanyang mga mata na tila sa demonyo. Makinig ka sa akin ng mabuti. Buhay ka pa dahil sa awa namin. Naglabas ang pamilya ilustre ng malaking halaga para lang hindi ka mabulok sa charity ward na ito. Utang na loob mo sa amin ang bawat hininga mo ngayon. Kaya mula sa araw na ito, babalik ka sa bahay. Hindi bilang asawa ni Benny, kundi bilang isang asong magbabayad sa lahat ng nagastos namin sa'yo. Inihagis ni Doña Consolacion ang isang bungkos ng mga resibo sa dibdib ni Flor. Pirmahan mo ang kasunduang ito. Utang mo ang buhay mo sa amin, Flor. At sa kulturang Pilipino, ang utang na loob ay binabayaran ng buong buhay, lalo na't ikaw ang sumira sa pangalan ng mga ilustre. Huwag kang magtatangkang tumakas. Dahil sa sandaling gawin mo yon, ilalabas ko ang lahat ng ebidensya ng pagtataksil mo
at titiyakin kung pati ang tatay mong may sakit ay mamamatay sa hiya. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng ospital, naramdaman ni Flor ang unti-unting pagkawala ng kanyang kalayaan. Ang bawat luhang pumatak sa mga papel na yon ay tila selyo ng kanyang pagkakagapos. Sa gitna ng kanyang kahinaan, ang tanging imahe na pumasok sa kanyang isipan ay ang mukha ni Benny habang tumatalikod sa kanya sa ospital, ang anino ng lalaking kumuha ng lahat sa kanya. Dahan-dahang kinuha ni Flor ang ballpen. Ang bawat guhit ng kanyang pirma ay tila isang pangako ng pagdurusa. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng lakas, ngunit sa kaibuturan ng kanyang nanlalamig na puso, isang maliit na apoy ng galit ang nagsisimulang magliyab. Kung ang pagbabalik sa bahay na yon ang tanging paraan para mabuhay at malaman ang buong katotohanan, tatanggapin niya ang kadena. Babalik ako. Mahinang bulong ni Flor. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Babalik ako sa impyernong binuo niyo. Ngumiti ng mapait si Doña Consolacion, isang ngiting puno ng tagumpay. Hindi niya alam na ang babaeng inaakala niyang durog na ay ang mismong babaeng magpapabagsak sa tore ng kanilang mga kasinungalingan sa takdang panahon. Huwag kang hihinto hanggat hindi kumikinang ang bawat sulok ng sahig na yan. Ang bahay na ito ay hindi para sa mga tamad at makasalanang tulad mo, Flor. Ang boses ni Doña Consolacion ay tila isang latigo na humahampas sa likuran ni Flor habang siya ay nakaluhod sa malamig na marmol na sahig ng sala. Ang kanyang mga kamay, na dati ay malalambot at sanay sa paghawak ng pinong tela, ngayon ay puno ng mga paltos at sugat dahil sa matapang na kemikal ng sabon at chlorine. Wala pang isang linggo mula nang ilabas siya sa ospital, ngunit ang kanyang katawan na hindi pa lubos na naghihilom ay pinipilit na gumalaw na parang isang makina. Bawat kuskos niya sa sahig ay may kasamang hapdi sa kanyang puson, isang paalala ng sugat ng operasyon at ng sugat sa kanyang kaluluwa. Ang bawat patak ng pawis na bumabagsak sa marmol ay tila mga luha ng paghingi ng tawad sa kanyang anak na hindi man lang niya nayakap. Biglang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Ang halimuyak ng mamahaling pabango ay agad na pumatay sa amoy ng bleach sa paligid. Pumasok si Benny, suot ang kanyang mamahaling suit at sa kanyang braso ay nakakapit si Isabela na tila isang reyna. Ang kanilang tawanan ay tila mga tinik na bumaon sa pandinig ni Flor. "Oh, look who's here!" Mapang-uyam na sabi ni Isabela habang tinitingnan si Flor mula ulo hanggang paa. "Ang bagong katulong niyo ba ito, Tita Consolacion? Parang pamilyar siya, Hindi ba siya yung asawang naglayas?" Humalakhak si Doña Consolacion at lumapit kay Isabela para humalik sa pisngi nito. "Huwag mo na siyang pansinin, Hija. Siya ang pambayad utang natin. Isang basurang naghahanap ng kaligtasan sa ilalim ng bubong na ito. Benny, iakyat mo na ang mga gamit ni Isabela sa guest room. Dito na muna siya mananatili para hindi ka na nahihirapang puntahan siya." Nanigas si Flor sa kanyang kinalalagyan. Ang kanyang asawa, sa harap ng kanyang mga mata, ay magpapatuloy ng ibang babae sa loob mismo ng bahay na kanilang binuo. Tumingin si Flor kay Benny, naghahanap ng kahit katiting na hiya o awa sa mga mata nito, ngunit tanging lamig at pagkamuhi ang nakita niya. "Bakit ka nakatitig?" tanong ni Benny. Ang boses ay walang anumang bakas ng lambing na dati niyang naririnig. "Ipagluto mo kami ng hapunan at tiyakin mong masarap dahil ayaw ni Isabela ng pagkaing pangmahirap. Bilisan mo." Habang naglalakad ang dalawa paakyat ng hagdan, isang maliit na bagay ang napansin ni Flor sa ilalim ng sofa na malapit sa kanya. Isang maliit na medyas ng sanggol, ang kulay asul na medyas na binili niya noong ika-5 buwan ng kanyang pagbubuntis. Nakalimutan itong walisin ng mga katulong. Dahan-dahan, sa gitna ng kanyang panginginig, kinuha ni Flor ang medyas at itinago ito sa loob ng kanyang bulsa.
Ito na lamang ang natitirang piraso ng kanyang pagiging ina, ang tanging bagay na magpapaalala sa kanya na hindi siya nananaginip. Sa kusina, habang naghahanda ng hapunan, naramdaman ni Flor ang pagbigat ng kanyang dibdib. Ang bawat hiwa niya sa mga rekado ay tila paghiwa rin sa kanyang sariling damdamin. Nang dalhin niya ang pagkain sa hapagkainan, nakita niyang nakaupo si Isabela sa upuang dati ay sa kanya. Nakasandal ang ulo nito sa balikat ni Benny habang sinusubuan ng lalaki ang babae ng prutas. Flor, ang tabang ng sabaw na ito. Reklamo ni Isabela sabay tulak sa mangkok. Parang walang lasa, katulad ng nagsisilbi nito. Pasensya na po, lulutuan ko na lang kayo ng bago. Mahinang sagot ni Flor. Ang kanyang ulo ay nananatiling nakayuko. Ngunit bago pa siya makatalikod, tumayo si Isabela at kinuha ang baso ng malamig na tubig. Wag na, mukhang kailangan mo lang magising sa katotohanan. Itinapon ni Isabela ang buong baso ng tubig sa mukha ni Flor. Ang lamig ng tubig ay tila bumasag sa huling pader ng dignidad ni Flor. Tumawa si Doña Consolacion habang si Benny ay nanatiling tahimik, patuloy na kumakain na tila walang nangyayaring masama. Tumulo ang tubig mula sa buhok ni Flor patungo sa kanyang basang damit. Sa kabila ng kahihiyan, hindi siya umiyak sa harap nila. Sa halip nini, hinawakan niya ng mahigpit ang maliit na medyas sa loob ng kanyang bulsa. Doon, sa gitna ng basang muka at kumakalam na puson, isang kakaibang pakiramdam ang lumitaw. Hindi na ito basta pighati, kundi isang malamig na determination. Habang naglalakad siya pabalik sa kusina, narinig niya ang bulong ni Benny kay Isabela. Hayaan mo na siya, sweetheart. Pagod lang yan sa kakaisip kung paano niya babayaran ang libing ng anak niya na ako pa ang gumastos. Tumigil si Flor sa pintuan. Ang mga salitang yon, ang naging huling pako sa krus ng kanyang pagtitiis. Ang katanungang bumabalot sa kanyang isipan ay hindi na, bakit nila ito ginagawa? Kundi, hanggang kailan ko sila hahayaang tumawa? Kailan nga ba magiging sapat ang sakit para ang isang martir ay maging isang mandarigma? Wala ka talagang silbi. Kahit sa paglalaba ay napakabagal mo. Hindi ko alam kung bakit hinahayaan ka pa ni Benny na manatili rito sa labahan. Ang boses ni Isabela ay pumailan lang sa likod ni Flor, habang ang huli ay abala sa pagpiga ng mga mabibigat na kumot sa laundry area. Madilim na ang paligid at tanging ang malamig na liwanag ng buwan ang tumatama sa mga basang kamay ni Flor na namumula na sa lamig at pod. Hindi lumingon si Flor. Hinayaan niyang dumaloy ang mga pangungutya ni Isabela sa kanyang likuran. Tila ba ang mga salitang iyon ay mga patak lang ng maruming tubig na kailangang palampasin. Nang marinig ni Flor ang papalayong mga hakbang ni Isabela, dahan-dahan siyang naupo sa isang maliit na bangko. Ang kanyang likod ay tila mababali na sa sakit at ang kanyang operasyon ay muling humahapdi dahil sa bigat ng mga ginagawa. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang isang mainit na kamay na pumatong sa kanyang balikat. Nagulat si Flor at agad na tumingin sa likod. Doon ay nakatayo si Yaya Luring, ang pinakamatandang katulong sa bahay ng mga ilustre. Ang mukha nito ay puno ng mga kulubot ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang uri ng lambing na matagal nang hindi nararamdaman ni Flor mula sa ibang tao. Iha, tama na yan. Hayaan mo na ang mga yan doon. Ako na ang tatapos mamayang madaling araw. Bulong ni Yaya Luring. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng ginaw. Hindi po maaari, Yaya. Magagalit po si Doña Consolacion kapag nakita niyang hindi pa ito tapos. Sagot ni Flor. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Umiling si Yaya Luring at lumingon sa paligid upang matiyak na walang nakakakita sa kanila. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit at lumang sobre na tila matagal nang nakatago. Flor, makinig ka sa akin. Noong dalhin ka rito ni Benny pagkatapos ng kasal niyo, may isang lalaking pumunta rito nang wala sila. Ang tatay mo, si Don Hilario. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Flor.
Ang kanyang ama, na ang pagkakaalam niya ay matagal nang may sakit at walang kakayahang kumilos sa malayong probinsya. Ang tatay ko, bakit po, anong sabi niya? Ibinigay niya sa akin ito bago siya umalis noon. Sabi niya, ibigay ko lang ito sa'yo kapag nakita kong wala ka na talagang malapitan. Flor, alam ni Don Hilario ang lahat. Hindi siya ang mahinang tao na ipinapakita nila sa'yo. Patuloy ni Yaya Luring habang inilalagay ang sobre sa mga kamay ni Flor. Nang buksan ni Flor ang sobre sa ilalim ng malamig na ilaw ng isang maliit na bumbilya sa kanyang silid, nakita niya ang isang sulat na may pamilyar na sulat kamay. Bawat salita ay tila isang yakap mula sa nakaraan. Nakasulat doon ang pagmamahal ng kanyang ama at ang babala nito tungkol sa mga ilustre. Ngunit ang mas nakakuha ng kanyang atensyon ay ang isang maliit na piraso ng papel na nakasingit sa loob. Isang numero ng telepono, walang pangalan, tanging 10 numero lamang na isinulat ng mabilis ngunit mariin. Naramdaman ni Flor ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Sa loob ng maraming buwan, pinaramdam sa kanya ni Benny at Doña Consolacion na siya ay nag-iisa, na wala siyang pamilyang babalikan at ang kanyang ama ay isang pabigat na sila lang ang bumubuhay. Ngunit ang sulat na ito ay isang patunay na ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Itinago ni Flor ang papel sa ilalim ng kanyang manipis na unan. Sa gabing iyon, hindi siya natulog ng may luha ng pighati. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nanatiling dilat, nakatitig sa kadiliman ng silid. Ang bawat segundo ng pagdurusa niya sa bahay na yon ay tila nagkaroon ng bagong kahulugan. Hindi ako nag-iisa, bulong niya sa sarili. Kinaumagahan, habang naglilinis ng kwarto ni Benny, nakita ni Flor ang isang dokumento sa ibabaw ng table. Isang listahan ng mga ari-arian na nakapangalan sa kanya, ngunit may pirma ni Benny bilang administrator. Doon niya na-realize na ang lahat ng paghihirap niya ay hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa kasakiman. Habang hinahawakan niya ang basahan, muling sumagi sa isip niya ang numerong nakatago sa ilalim ng kanyang unan. Sino ang nasa kabilang linya ng numerong iyon? At bakit ito itinago ng kanyang ama hanggang sa huling pagkakataon? Kinuha ni Flor ang pagkakataon nang umalis ang lahat para sa isang party. Gamit ang lumang telepono sa kusina, nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang bawat numero. Ang bawat tunog ng pagring ay tila isang hakbang patungo sa isang mundong hindi niya alam kung handa na siyang harapin. Hello? Isang malalim at makapangyarihang boses ng isang lalaki ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na hindi niya kilala, ngunit nagbigay sa kanya ng kakaibang kilabot at pag-asa. Sino ito? Tanong ng lalaki nang hindi sumasagot si Flor. Huminga ng malalim si Flor. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pintuan ng kusina, naghihintay kung may darating. Ako si Flor, ang anak ni Don Hilario. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Isang katahimikan na tila nagdadala ng lahat ng lihim ng mundong kinalakihan niya. Sa wakas, Flor, naghihintay kami sa tawag mo. Ang sagot ng lalaki na nagpasinghap sa kanya. Sa wakas, Flor, naghihintay kami sa tawag mo. Ang mga salitang yon ay tila isang malakas na agos ng tubig na tumama sa nanunuyot na lalamunan ni Flor. Hindi siya makapagsalita agad. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at ang kanyang mga daliri ay lalong humigpit sa pagkakahawak sa luma at maalikabok na telepono sa sulok ng kusina. Ang boses ng lalaki sa kabilang linya ay kalmado, may awtoridad, at may himig ng isang taong matagal nang nagmamasid sa dilim. Sino? Sino po? Kayo? Paano niyo nalaman ang pangalan ko? Tanong ni Flor. Ang kanyang boses ay isang pabulong na panginginig. Ako si Attorney Valderrama, ang matalik na kaibigan at katiwala ng iyong ama na si Don Hilario. Flor, makinig ka ng mabuti. Hindi may sakit ang iyong ama.
dahil sa katandaan. Siya ay itinago namin dahil sa tangkang pagpatay sa kanya. 5 taon na ang nakalilipas, ang mismong araw ng inyong kasal ni Benny. Tila may bumasag na kristal sa loob ng ulo ni Flor. Ang lahat ng alaala ng kanyang kasal, ang saya na inakala niyang tunay, ay biglang nabalot ng itim na usok. Tangkang pagpatay. Ang sabi ni Benny, na aksidente si Papa dahil sa ulan. Hindi ulan ang pumatay sa preno ng sasakyan ng tatay mo, Flor. Tao ang gumawa nito. At ngayon, ang iyong ama ay ligtas at nagpapagaling sa isang lihim na pasilidad. Ngunit kailangan ka naming maging matatag. Huwag kang magpapakita ng kahit anong pagbabago sa kilos mo sa loob ng bahay na yan. Ikaw ang aming mga mata sa loob ng kuta ng mga ilustre. Narinig ni Flor ang tunog ng papalapit na sasakyan sa labas ng gate. Ang pagkaluskos ng mga gulong sa graba ay tila isang babala na tapos na ang kanyang sandali ng kalayaan. Kailangan ko nang ibaba ito. Darating na sila. Mabilis na sabi ni Flor. Ang kanyang puso ay tila gustong lumabas sa kanyang dibdib. Tandaan mo, Flor, hindi ka na nag-iisa. Magpadala ka ng mensahe kay Luring kung may kailangan ka. Magtiis ka muna dahil ang bawat luhang ibinuhos mo ay may katapat na katarungan. Pagkababa ng telepono, mabilis na kinuha ni Flor ang basahan at nagkunwaring nagpupunas ang lamesa. Pumasok si Benny at Doña Consolacion. Ang kanilang mga mukha ay puno ng katuwaan habang may hawak na mga shopping bags mula sa mga mamahaling butik. Flor, bakit ang dilim dito sa kusina? Napakakuripot mo talaga, kahit sa kuryente. Akala mo naman ikaw ang nagbabayad. Sigaw ni Doña Consolacion habang binubuksan ang malakas na ilaw. Ang biglaang liwanag ay tila sumugat sa mga mata ni Flor, ngunit mas masakit ang katotohanang itinatago ng mga taong ito. Tumingin si Flor kay Benny. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking hiningan niya ng tulong noong mamatay ang kanilang anak, ay ang parehong lalaki na maaaring may kinalaman sa tangkang pagpatay sa kanyang sariling ama. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Bakit ganyan ka makatingin? Tanong ni Benny sabay lapit sa kanya. Hinawakan ni Benny ang kanyang baba. Pilit na itinaas ang kanyang mukha. Para kang nakakita ng multo. Siguro ay napapagod ka na sa paglilinis, no? Huwag kang mag-alala. Malapit na ang anibersaryo ng aksidente ng tatay mo. Maghahanda tayo ng kaunting salo-salo para naman kunwari ay mabubuting tao tayo. Tumawa si Benny. Isang tawang puno ng panunuya at kasamaan. Sa sandaling iyon, hindi na nakaramdam ng takot si Flor. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay napalitan ng isang mahigpit na pagkuyom. Ang kanyang paningin ay nanatiling nakayuko. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, paulit-ulit na naglalaro ang boses ni Attorney Valderrama. Nang gabi ring iyon, habang ang lahat ay mahimbing na ang tulog, pumasok si Flor sa silid-aklatan ni Benny, isang lugar na mahigpit na ipinagbabawal sa kanya. Gamit ang liwanag ng kanyang maliit na flashlight, hinalughog niya ang mga drawer hanggang sa makakita siya ng isang lumang folder na nakatago sa ilalim ng mga legal na dokumento. Doon, nakita niya ang isang kopya ng report ng pulisya tungkol sa aksidente ng kanyang ama. Ngunit may nakasingit na isang sulat kamay na resibo, isang bayad sa isang mekaniko na may petsang isang araw bago ang kanyang kasal. At ang pirma sa ibaba ng resibo ay hindi mapagkakamalan. Kay Benny Ilustre ang pamilyar na mga kurba ng panulat na yon. Naramdaman ni Flor ang pagsikip ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog. Hindi lang pala ang kanyang anak ang kinuha ng mga taong ito. Mula pa noong simula, ang buong buhay niya ay isang malaking bitag na dahan-dahang sumasakal sa kanya. Biglang bumukas ang pinto ng silid-aklatan. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa likuran ni Flor na nagresulta sa isang mahabang anino sa sahig. Anong ginagawa mo rito sa oras na ito, Flor? Ang boses ni Benny ay malalim, malamig,
at puno ng panganib. Nakatayo siya sa may pintuan, suot ang kanyang silk na robe, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa folder na hawak ni Flor. Naghahanap ka ba ng sarili mong kamatayan, Flor? O gusto mong samahan ang anak mo sa kabilang buhay? Ang boses ni Benny ay tila isang malamig na talim na dahan-dahang humihiwa sa katahimikan ng silid-aklatan. Ang kanyang mga mata, na dati ay tinitingnan ni Flor ng may buong pag-ibig, ngayon ay puno ng isang uri ng kadilimang hindi niya akalaing posibleng taglayin ng isang tao. Dahan-dahang pumasok si Benny sa silid at ang tunog ng pagsara ng pinto sa kanyang likuran ay tila ang huling hininga ng kalayaan ni Flor. Nanigas ang mga paa ni Flor sa ibabaw ng makapal na alpombra. Ang kanyang puso ay tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Ang bawat tibok nito ay nararamdaman niya. Hanggang sa kanyang lalamunan, hawak pa rin niya ang folder, ang ebidensya ng kataksilan ni Benny na tila nagbabaga sa kanyang mga palad. Ay, itatabi ko lang sana ang mga kalat mo, Benny. Pautal na sabi ni Flor. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Sinubukan niyang ibalik ang folder sa drawer, ngunit mabilis na humakbang si Benny at hinawakan ng mahigpit ang kanyang braso. Napainggit si Flor sa sakit. Ang pagkakahawak ni Benny ay tumama sa bahagi ng kanyang balat na mayroon pang mga pasa mula sa huling pagmamaltrato sa kanya. Inagaw ni Benny ang folder at binuklat ito sa harap ng mukha ni Flor. Itatabi? O naghahanap ka ng paraan para sirain ako? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Benny. Akala ko ba ay natuto ka na? Akala ko ba ay tinanggap mo na ang tadhana mo bilang isang basurang pinulot namin mula sa kalsada? Ipinapamukha mo ba sa akin na masama akong tao, Flor? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para iligtas ka sa kahihiyan ng pagiging isang sugarol at babaeng itinakwil ng sariling ama, dito naramdaman ni Flor ang laso ng gaslighting ni Benny. Ang bawat salita nito ay tila isang pagtangkang burahin ang kanyang katinuan. Napilit siyang pinapaniwala na ang lahat ng kanyang nakita at narinig ay guni-guni lamang. Nakita ko ang resibo, Benny. Ang petsa. Ang pangalan ng mekaniko. Matapang na sabi ni Flor habang ang mga luha ay nagsisimulang manlabo sa kanyang paningin. Bakit mo ginawa yon sa tatay ko? Bakit mo kami pinagtaksilan mula pa nung una? Lalong humigpit ang hawak ni Benny sa kanyang braso hanggang sa maramdaman ni Flor ang pamamanhid ng kanyang mga daliri. Inilapit ni Benny ang kanyang mukha sa mukha ni Flor. Sapat na para maramdaman niya ang init ng hininga nito na amoy alak. Dahil ang tatay mo ay isang hadlang, Flor. Isang matandang ulyanin na nakaupo sa kayamanang hindi niya naman alam gamitin. At ikaw? Ikaw ang susi para makuha ko ang lahat ng yon. Bulong ni Benny. Ang kanyang boses ay puno ng kamandag. Ngayon, makinig ka. Ang nakita mo ay wala lang. Isang pirasong papel na madaling masunog. Pero ang buhay mo, ang buhay ng tatay mo, yun ang hindi madaling ibalik. Binitawan ni Benny ang braso ni Flor ng may puwersa dahilan upang mapaupo ang babae sa sahig. Kinuha ni Benny ang lighter mula sa kanyang bulsa at sa harap mismo ni Flor, sinilaban niya ang resibo ng mekaniko. Ang apoy ay dahan-dahang lumamon sa tanging ebidensya at ang mga abo nito ay lumipad patungo sa paanan ni Flor na tila mga itim na talulot ng isang patay na bulaklak. Wala ka ng ebidensya, Flor. Sino ang paniniwalaan nila? Ang isang baliw na ina na nakunan dahil sa sariling kasalanan? O ang isang respetadong negosyante na tinitiis ang isang asawang nawala na sa katinuan? Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Doña Consolacion. Suot ang kanyang kulay gintong robe. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng gulat. Tila ba kanina pa siya nakikinig sa labas. Benny, anak, tama na yan. Baka mabulabog ang mga kapitbahay. Sabi ng matanda ng may malamig na ngiti. Tumingin siya kay Flor na nasa sahig. Flor, hiya,
Mukhang kailangan mo ng mas mahigpit na pagbabantay. Mula ngayon, hindi ka nalalabas ng bahay na ito. At ang iyong cellphone, ang iyong mga sulat, lahat yan ay dadaan muna sa akin. Naramdaman ni Flor ang unti-unting pagsasara ng mundo sa kanyang paligid. Ang bahay na ito, na inakala niyang kanlungan, ay naging isang ganap na kuta ng mga demonyo. Ngunit sa ilalim ng kanyang palad na nakadiin sa alpombra, naramdaman niya ang isang matigas na bagay. Noong itinulak siya ni Benny, hindi niya napansin na may isang maliit na susi na nalaglag mula sa bulsa ng robe nito. Ang susi sa maliit na vault sa ilalim ng lamesa na laging nakakandado. Dahan-dahang ikinuyom ni Flor ang kanyang kamay. Itinatago ang susi sa loob ng kanyang palad kahit na nanginginig ang kanyang buong katawan. Iakyat mo na siya sa kwarto niya, Benny, at tiyakin mong hindi siya makakalabas hanggat hindi siya natututong rumespeto. Utos ni Doña Consolacion. Habang kinakaladkad siya ni Benny paakyat ng hagdan, naramdaman ni Flor ang sakit sa kanyang puson, ang hapdi ng kanyang mga pasa, at ang bigat ng kanyang pighati. Ngunit ang susi na nakatago sa kanyang palad ay tila nagbibigay ng isang maliit at mainit na kislap ng pag-asa. Nang iwan siyang mag-isa at ikandado ang pinto mula sa labas, humiga si Flor sa sahig at yinakap ang kanyang sarili. Ang dilim ng gabi ay tila bumubulong sa kanya. Maari mong sunugin ang papel, Benny, pero hindi mo kayang sunugin ang katotohanan. Ngunit sa kabila ng kanyang determinasyon, isang bagong takot ang pumasok sa kanyang isipan. Paano kung alam na ni Benny ang tungkol kay Attorney Valderrama? Paano kung ang kanyang ama ay nasa panganib na dahil sa kanyang kapabayaan? Luhod, Flor! Huwag kang tumingin sa akin ng ganyan. Punasan mo ang putik sa sapatos ng mga bisita natin. Iyan lang naman ang posisyon na bagay sa'yo, ang nasa paanan ng mga taong mas nakatataas sa'yo. Ang boses ni Doña Consolacion ay umalingaw-ngaw sa gitna ng malaking sala na puno ngayon ng mga taong nakasuot ng naggagandahang gown at mamahaling tuksido. Ito ang kanyang engranding kaarawan, isang gabi ng karangyaan na sadyang idinisenyo upang ipagmalaki ang yaman ng mga ilustre. Habang ang lahat ay may hawak na baso ng alak at nakikipagpalitan ng mga plastik na ngiti, si Flor ay nakasuot ng isang luma at kupas na uniforme ng katulong. Ang kanyang buhok ay nakatali nang mahigpit na tila sinasakal ang kanyang anit. Dahan-dahang lumuhod si Flor sa malamig na marmol. Ang sakit sa kanyang puson mula sa operasyon ay tila isang buhay na apoy na dahan-dahang kumakain sa kanyang lakas. Ngunit mas masakit ang titig ng mga bisita na tila tumitingin sa isang maruming basahan. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isa sa mga matalik na kaibigan ni Doña Consolacion na sadyang itinapak ang kanyang sapatos na may bahid ng putik sa harap ni Flor. Naramdaman ni Flor ang pagsikip ng kanyang lalamunan. Ang bawat kuskus niya ng basahan sa sapatos ng ibang tao ay tila pagbura sa huling piraso ng kanyang dignidad. Ang bawat bahid ng dumi na kanyang nililinis ay tila ang dumi na ipinapahid nila sa pangalan ng kanyang ama. Sa di kalayuan, nakita niya si Benny na nakikipag-usap sa ilang mga negosyante. Tila hindi nito nakikita ang kanyang asawang hinihiya sa gitna ng karamihan. Sa tabi nito ay si Isabela na may mapang-uyam na ngiti habang pinapanood ang bawat galaw ni Flor. Walang tinig na lumabas sa mga labi ni Flor. Ang kanyang pighati ay naging isang malapot na katahimikan na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa matinding puot na pilit niyang ikinukulong sa kanyang dibdib. Habang nakayuko siya, isang patak ng luha ang bumagsak sa itim na sapatos na kanyang nililinis, ngunit agad niya itong pinunasan bago pa may makapansin. Bakit ka humihinto? Bilisan mo, Flor. Marami pang bisita ang naghihintay. Singal ni Doña Consolacion, sabay sulyap sa mga panauhin. Pasensya na kayo mga kaibigan. Masyado kasing matigas ang ulo ng babaeng ito.
akala niya yata ay reyna pa rin siya sa bahay na ito kahit na ibinenta na siya ng sarili niyang ama dahil sa utang. Isang malakas na tawanan ang sumabog sa paligid. Ang bawat tawa ay tila isang sampal sa mukha ni Flor. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluhod, naramdaman niya ang matigas na bagay sa loob ng kanyang bulsa. Ang susi na nakuha niya mula kay Benny kagabi. Ang lamig ng metal na yon ay tila nagbigay sa kanya ng isang uri ng lakas na hindi kayang tibagin ng kahit anong pangungutya. Habang nililinis ang sapatos ng huling bisita, napansin ni Flor ang isang maliit na butones na nakalaglag sa ilalim ng lamesa. Isang butones na pamilyar sa kanya, mula ito sa lumang Amerikana ng kanyang ama na laging suot nito kapag sila ay namamasyal noong bata pa siya. Dahan-dahan niyang kinuha ang butones at mahigpit itong ikinuyom sa kanyang palad kasama ang susi. Ang maliit na butones na yon ay tila isang mensahe mula sa kanyang ama, isang paalala na ang kanyang pagluhod ngayon ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi isang paghahanda para sa kanyang pagtayo. Tumayo si Flor ng dahan-dahan kahit na tila umiikot ang paligid sa sakit at pagod. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Doña Consolacion. Hindi na ito ang mga matang puno ng takot. Ito ay mga matang tila nakakakita ng isang bagay na wala pang nakakaalam. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Flor habang tinitingnan ang kanyang biyenan. Sana ay masiyahan kayo ngayong gabi, inay. Mahinang bulong ni Flor. Kalmado ang kanyang boses, ngunit may kakaibang lamig na nakapaloob sa bawat salita. Dahil maaaring iba na ang mga susunod na kaarawan at hindi na tulad ng gabing ito ang mararanasan ninyo. Nawala ang nangiti sa mukha ni Doña Consolacion. Ang ingay ng mga tawanan sa paligid ay tila naglaho sa pandinig ng matanda habang nakatitig sa kanyang manugang. Mayroong isang bagay sa boses ni Flor na nagpalamig sa dugo ng matanda. Isang uri ng panganib na hindi niya inaasahan mula sa isang taong inaakala niyang durog na. Anong sinabi mo? Tanong ni Doña Consolacion. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. Hindi sumagot si Flor. Tumalikod siya at naglakad patungo sa kusina. Bit-bit ang kanyang basahan at ang kanyang lihim. Sa bawat hakbang niya, naramdaman niya ang bigat ng susi sa kanyang bulsa. Alam niya na sa gabi ring ito, ang pintuan ng lihim ni Benny ay mabubuksan na. Ngunit bago pa siya makapasok sa kusina, isang kamay ang humawak ng mahigpit sa kanyang balikat mula sa likuran. Hindi pa tayo tapos, Flor. Ang boses ni Benny ay tila isang madilim na babala sa kanyang likuran. Iyang laso na yung itatanim ay mas masarap kainin kung ito ay balot ng ginto. Ito ang bulong ni Flor sa kanyang sarili habang maingat niyang inilalagay ang isang maliit na kahon ng alahas sa ilalim ng mga damit ni Isabela sa loob ng walk-in closet nito. Hindi ito tunay na ginto, kundi isang napakagandang imitasyon na nakuha niya sa tulong ni Attorney Valderrama. Sa unang tingin, aakalain mong ito ay isang mamahaling antigo, ang uri ng alahas na itinatago ng mga ilustre sa loob ng maraming dekada. Alam ni Flor ang kahinaan ni Isabela, ang kasakiman. Ang babaeng ito ay hindi pumasok sa buhay ni Benny dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa amoy ng pera at kapangyarihan. At ngayon, gagamitin ni Flor ang kasakimang yon para unti-unting gibain ang relasyon ng dalawa. Nang marinig ni Flor ang papalapit na mga hakbang ni Isabela, mabilis siyang nagkunwaring nag-aayos ng mga sapatos. Pumasok si Isabela na may dalang tasa ng kape. Ang kanyang mukha ay halatang pagod mula sa puyat ng nagdaang handaan. Bakit hanggang ngayon ay nandito ka pa rin? Kanina ko pa gustong magpahinga, pero ang amoy mo ay nakakasira ng mood. Reklamo ni Isabela sabay upo sa kanyang kama. Nagkunwaring nagulat si Flor at agad na itinago ang kanyang kamay sa likod, na tila may pilit na itinatago. Paumanhin po, Ma'am Isabela. Paalis na po ako. Inaayos ko lang po ang mga gamit nyo. Ang pag-aalinlangan sa boses ni Flor
ay sapat na para magising ang kuryosidad ni Isabela. Nanliit ang mga mata ng dalaga at tumayo ito. Anong itinatago mo sa likod mo? Ipakita mo sa akin. Wala po ito, ma'am. Isang lumang bagay lang po na nakita ko sa bodega. Pautal na sagot ni Flor, lalong nagpapakita ng takot. Mabilis na hinablot ni Isabela ang braso ni Flor at pilit na kinuha ang maliit na itim na kahon. Nang buksan niya ito, ang dilaw na kislap ng pekeng ginto ay tumama sa kanyang mga mata. Isang malaking kwintas na may disenyong pangreyna ang bumungad sa kanya. Saan mo ito nakuha? Hindi ito sayo. Sigaw ni Isabela, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa alahas. Nakita ko po yan. Sa lihim na drawer ni Doña Consolacion, ma'am. Narinig ko po silang nag-uusap ni Benny na itatabi raw po nila ang pinakamahalagang alahas ng pamilya para sa kinabukasan nila. Para raw po hindi makuha ng kahit sinong ibang tao na papasok sa pamilya. Pagsisinungaling ni Flor, ang kanyang boses ay puno ng kunwaring pag-aalala. Nagtago ang galit sa mga mata ni Isabela. Ibang tao? Ibig mong sabihin, itinatago nila ito sa akin? Akala ko ba ay ako na ang magiging reyna ng bahay na ito? Hindi ko po alam, ma'am. Pero sabi po ni Benny, huwag na huwag daw pong ipapaalam sa inyo ang tungkol sa lihim na vault sa ilalim ng hagdan. Baka raw po kasi. Mawala. Dagdag pa ni Flor, sabay yuko ng malalim. Naramdaman ni Flor ang pagbigat ng hangin sa loob ng kwarto. Ang pain ay nalunok na ni Isabela ng buong buo. Hindi na kailangan pang magsalita ni Flor. Iniwan niya ang silid na bitbit ang isang lihim na tagumpay. Pagdating ng gabi, sa gitna ng hapunan, hindi na nakapagpigil si Isabela. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatingin kay Doña Consolacion na masayang kumakain. Benny, kailan mo babalak sabihin sa akin ang tungkol sa mga lihim niyo ni tita? Biglang tanong ni Isabela na naging sanhi ng paghinto ng lahat. Napakunot ang noo ni Benny. Anong lihim, Isabela? Pagod lang yan sa party kagabi. Huwag mo akong gawing tanga, Benny. Alam ko ang tungkol sa mga alahas na itinatago niyo sa akin. Akala ko ba ay tapat kayo? Bakit kailangang magkaroon ng lihim na vault kung mahal niyo talaga ako? Ang boses ni Isabela ay tumaas. Puno ng selos at kasakiman. Namutla si Doña Consolacion. Anong vault ang pinagsasabi mo, Hija? Wala kaming itinatago sa'yo. Sinungaling! Sigaw ni Isabela, sabay bagsak ng kanyang kutsara sa lamesa. Ang tunog ng bakal sa porselana ay tila isang hudyat ng giyera. Nakita ko ang kwintas. Alam kong balak niyo akong lokohin. Akala niyo ba ay papayag ako na maging palamuti lang dito habang itinatago niyo ang totoong yaman para sa sarili niyo? Tumayo si Benny. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit at kahihiyan sa harap ng mga katulong. Isabela, tama na. Masyado ka nang nagiging gahaman. Walang ganong kwintas. Gahaman? Ako pa ang gahaman ngayon pagkatapos ng lahat ng ibinigay ko sa iyo. Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Isabela kay Benny. Ang katahimikan sa loob ng dining room ay tila isang bombang sasabog. Dahan-dahang hinawakan ni Benny ang kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi siya sanay na sinasaktan, lalo na ng isang babaeng inaakala niyang kontrolado niya. Binuhat ni Benny ang kanyang kamay at isang mabilis at malakas na sampal ang ibinalik niya kay Isabela. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasunod ang pagbagsak ni Isabela sa sahig. Huwag mo akong sasampalin sa sarili kong bahay, sigaw ni Benny. Kung pera lang ang habol mo, lumayas ka rito. Hindi kita kailangan. Napaiyak si Isabela sa gulat at sakit. Tumingin siya kay Doña Consolacion, ngunit ang matanda ay tumalikod lamang, tila diring-diri sa inasal ng dalaga. Sa isang sulok ng madilim na pasilyo, nakatayo si Flor. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit sa loob ng kanyang puso, naramdaman niya ang unang matamis na lasa ng kanyang paghihiganti. Ang lamat sa pagitan ng kanyang mga kaaway ay nagsisimula nang maging isang malalim na bangin. Pumunta si Flor
sa kanyang maliit na silid at kinuha ang luma niyang cellphone. Nag-type siya ng isang mensahe para kay Attorney Valderrama. Ang pein ay kinagat na. Handa na tayo para sa susunod na hakbang. Pandang, ibagsak mo ang lahat ng iyan. Wala akong pakialam sa pagkain mo, Flor. Ang kailangan ko ay pera, hindi ang walang kwentang serbisyo mo. Ang tunog ng porselanang mangkok na tumama sa dingding at nagkadurog-durog sa sahig ay tila isang hudyat ng nagbabadyang unos. Ang mainit na sabaw ay humalsik sa laylayan ng damit ni Flor, ngunit hindi siya kumibo. Hindi siya tumalon sa gulat at hindi rin siya naluha. Nanatili siyang nakatayo, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga piraso ng basag na pinggan na tila ba binibilang niya ang bawat piraso ng kanyang dating pagkatao na kasamang nadurog doon. Sa harap niya, si Benny ay mukhang isang taong lulubog na ang barko. Magulo ang kanyang buhok, malalim ang itim sa ilalim ng kanyang mga mata, at ang amoy ng alak ay tila naging bahagi na ng kanyang balat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang tambak ng mga bayarin at sulat ng pagkansela ng mga proyekto. Mula nang mawala ang bata, naging malas ka na sa bahay na ito. Sigaw ni Benny, ang kanyang boses ay paos at puno ng desperasyon. Lahat ng hawakan ko nawawala. Ang mga investor ko isa-isang bumibitiw. Akala ko ba ay swerte ang dala mo? Isa ka lang palang sumpa. Dahan-dahang itinaas ni Flor ang kanyang paningin. Sa loob ng 5 taon, ang mga salitang ito ay sapat na para magpaguho sa kanyang mundo. Ngunit ngayon, ang mga ito ay tila mga tuyong dahon lamang na pinalilipad ng hangin. Walang emosyon ang kanyang mukha, isang maskara ng katahimikan na lalong nagpapakulo sa dugo ni Benny. Bakit hindi ka umiyak? Bakit hindi ka magmakaawa? Muling sigaw ni Benny, sabay lapit sa kanya at marahas na hinawakan ang kanyang mga balikat. Nawawala na ang lahat sa akin, Flor. Ang kumpanya, ang pangalan ng mga ilustre, lahat ay gumuho sa loob lang ng ilang linggo. Sa halip na sumagot, dahan-dahang inabot ni Flor ang kanyang bulsa sa apron. Inilabas niya ang isang asul na folder, malinis, formal, at may tatak ng isang makapangyarihang kumpanya na matagal nang kinatatakutan at hinahangaan sa mundo ng negosyo. Inilapag niya ito sa lamesa, sa gitna ng mga kalat at bubog. Ano ito? Tanong ni Benny. Bahagyang kumalma ang kanyang boses dahil sa kuryosidad. Isang alok. Mahinang sagot ni Flor. Ang kanyang boses ay malamig. Walang timpla. Ngunit may bigat na hindi maipaliwanag. Narinig ko po ang pag-uusap niyo ni Doña Consolacion kagabi. Alam kong kailangan niyo ng puhunan para maisalba ang huling proyekto niyo sa Cavite. Isang kinatawan mula sa Silverio Group ang lumapit sa akin kanina habang bumibili ako sa palengke. Ibinigay nila ang dokumentong ito. Nang marinig ang pangalang Silverio Group, tila nakakita ng liwanag si Benny sa gitna ng dilim. Ang Silverio Group ay kilala bilang ang higante, isang kumpanyang kayang bumuhay ng mga bumabagsak na negosyo sa isang kurap lang ng mata. Mabilis na binuksan ni Benny ang folder. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naglakbay sa bawat linya ng kontrata. Bakit sa iyo nila ibinigay ito? Tanong ni Benny. Ang kanyang pagdududa ay nalulunod na sa kagalakan. Sabi nila, hinahanap nila ang mga kumpanyang may potensyal, ngunit nangangailangan ng tamang gabay. Siguro ay nakita nila ang pangalan niyo. Pagsisinungaling ni Flor, ang kanyang mga labi ay bahagyang gumalaw sa isang halos hindi mapansing ngiti. Hindi na nagtanong pa si Benny. Ang kanyang kasakiman ay mas matimbang kaysa sa kanyang luhika. Sa bawat pahina ng kontrata, nakikita niya ang pagbabalik ng kanyang kapangyarihan, ang muling pagbiliw ng mga mamahaling sasakyan, at ang pagpapatuloy ng kanyang marangyang buhay kasama si Isabela. Hindi niya napansin ang maliliit na letra sa huling bahagi ng kasunduan, ang mga kondisyon na magbibigay ng ganap na kontrol sa Silverio Group sa sandaling hindi siya makabayad sa loob ng itinakdang oras. Ito na yun.
Ito na ang magliligtas sa akin. Bulalas ni Benny, sabay yakap sa folder na tila ba ito ang kanyang huling hininga. Tumingin siya kay Flor. Ang kanyang galit ay biglang napalitan ng isang mapanuring tingin. Siguro nga ay may silbi ka pa rin, Flor. Huwag mong sasabihin ito kay Isabela. O sa inay, ako ang lulutas nito. Tumalikod si Benny at nagmamadaling pumasok sa kanyang opisina. Dala ang regalo na magiging sarili niyang bitayan. Naiwan si Flor sa gitna ng kusina. Dahan-dahan siyang yumuko at kinuha ang isang piraso ng basag na porselana. Maingat niya itong hinawakan. Sapat na para maramdaman ang talim nito sa kanyang balat, ngunit hindi sapat para sugatan siya. Ang landas ng pagsisisi ay hindi nagsisimula sa luha, Benny. Bulong ni Flor sa hangin. Nagsisimula ito sa maling akala na ikaw pa rin ang may hawak ng baraha. Sa labas, ang langit ay nagsisimulang magdilim. Isang babala ng isang malakas na ulan. Ngunit sa loob ng puso ni Flor, ang bagyo ay matagal nang nakarating. At ngayon ay handa na itong manira ng lahat ng bagay na itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Sino nga ba ang tunay na may-ari ng Silverio Group? At ano ang gagawin ni Benny kapag nalaman niyang ang tagapagligtas na kanyang niyayakap ay ang mismong taong nais siyang makitang gumagapang sa lupa? Ito na ang huling bagay na nag-uugnay sa iyong patay na ina, Flor. Pero mas kailangan ito ng pamilya namin kaysa sa sentimentalismo mong walang kwenta. Ang mga salitang yon ni Doña Consolacion ay tila isang malawang kutsilyo na dahan-dahang bumaon sa puso ni Flor. Sa pagitan ng mga daliri ng matanda, kumikislap ang isang antigong singsing na may disenyong bulaklak at maliit na brilyante sa gitna. Ito ang huling alaala ni Flor mula sa kanyang ina, ang tanging bagay na naisalba niya bago siya tuluyang ikulong sa impyernong ito. Nakatayo si Flor sa gitna ng sala. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyong sa gilid ng kanyang kupas na saya. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na humihiwa sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang agawin ang singsing, ngunit alam niyang sa sandaling magpakita siya ng kahinaan, lalong magsasaya ang kanyang biyenan. Inay, pakiusap. Huwag po ang singsing na yan. Yan na lang ang natitira sa akin. Mahinang pagsusumamo ni Flor. Ang kanyang boses ay nanginginig sa ilalim ng bigat ng pighati. Humalakhak si Doña Consolacion, isang tunog na tila kalawang na bakal na kumikiskis sa semento. Pakiusap? Flor, ang bahay na ito ay nalulubog sa utang. Dahil sa kamalasan mo, kailangan kong bumili ng mamahaling regalo para sa pamilya Monte Alegre para hindi sila tuluyang tumalikod sa atin. At itong singsing mo, ito ang magiging tiket natin para makuha muli ang tiwala ni Isabela. Pinanood ni Flor ang kanyang biyenan habang maingat nitong inilalagay ang singsing sa isang pilus na kahon. Ang bawat kilos ng matanda ay tila isang ritual ng pagbura sa pagkatao ni Flor. Nang tumalikod ang matanda at naglakad paakyat ng hagdan, naramdaman ni Flor ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Ang huling piraso ng kanyang pag-asa, ang huling yakap ng kanyang ina, ay kukunin na rin sa kanya. Pumasok si Flor sa kanyang maliit na silid sa ilalim ng hagdan. Naupo siya sa sahig. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na pader. Dito, sa gitna ng kadiliman, pinayagan niya ang kanyang sarili na manginig. Hindi siya umiyak ng malakas. Ang kanyang pighati ay isang tahimik na bulyaw na walang nakakarinig. Hinawakan niya ang kanyang kaliwang daliri kung saan dati ay nakasuot ang singsing at ang kawalan nito ay tila isang butas na humihigop sa kanyang natitirang lakas. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkasira, isang imahe ang biglang lumitaw sa kanyang isipan, ang mukha ni Attorney Valderrama at ang kapangyarihan ng Silverio Group na nasa kanyang mga kamay ngayon. Kinuha ni Flor ang kanyang lihim na telepono. Sa isang mabilis na tawag, kinausap niya ang isang tao na hindi kailanman nagtaksil sa kanya. Makalipas ang ilang oras,
Sa isang mamahaling jewelry shop sa Makati, pumasok si Doña Consolacion na may kasamang aura ng pagmamalaki. Inilapag niya ang singsing sa ibabaw ng glass counter, handang ipagpalit ang alaala ng isang tao para sa pansamantalang karangyaan. Gusto kong ibenta ito sa pinakamataas na halaga. Utos ng matanda sa alahero. Tiningnan ng alahero ang singsing. Pagkatapos ay tumingin siya sa isang lalaking nakatayo sa madilim na sulok ng shop. Ang lalaking iyon, na nakasuot ng suit at may hawak na folder, ay tumango ng bahagya. "Ibibigay namin sa inyo ang halagang kailangan niyo, ma'am," sabi ng alahero habang mabilis na binibilang ang mga bundle ng pera. Umalis si Doña Consolacion na may ngiti ng tagumpay. Hindi alam na ang perang hawak niya ay galing sa mismong kumpanyang pinirmahan ni Benny. Ang kumpanyang kontrolado na ngayon ng mga taong nais silang pabagsakin. Nang gabing iyon, habang ang lahat sa bahay ng mga ilustre ay mahimbing ang tulog, nakatanggap si Flor ng isang maliit na pakete mula kay Yaya Luring. Sa loob nito ay ang pelus na kahon. Nang buksan ito ni Flor, ang kislap ng brilyante ay tila isang bituin sa gitna ng kanyang kadiliman. Dahan-dahang isinuot ni Flor ang singsing sa kanyang daliri. Ang lamig ng metal ay tila naging init na dumaloy sa kanyang buong katawan. Amoy ng pabango ng kanyang ina, isang halimuyak ng sampagita at lumang papel, ang tila bumalot sa kanya sa sandaling iyon. "Hindi nila tayo kayang burahin, ma," bulong ni Flor. Ang kanyang mga mata ay naglalaban sa pagitan ng luha at determinasyon. Tumayo si Flor at tumingin sa labas ng bintana. Nakita niya ang anino ni Benny sa kabilang silid, tila problemado pa rin sa mga dokumento. Alam ni Flor na ang perang ginamit ni Doña Consolacion mula sa singsing ay magiging isang malaking butas sa kanilang pananalapi sa susunod na buwan. Isang butas na hindi na nila kayang takpan. Ang bawat sakripisyo ay may hangganan at ang bawat utang ay may paniningil. Isang tanong na lang ang nananatili sa isipan ni Flor habang hinahaplos ang kanyang singsing. Kapag nalaman ba ni Doña Consolacion na ang singsing na ibinenta niya ay bumalik sa tunay nitong may-ari, ang puso niya ba ay titigil sa takot o sa galit? "Akala mo ba ay matatakasan mo ako, Flor? Isang hamak na katulong na nagpapanggap na prinsesa sa labas ng bahay? Isusumbong kita kay Benny at titiyakin kong sa kalsada ka na matutulog ngayong gabi." Ang boses ni Isabela ay tila isang matalim na tili na bumasag sa katahimikan ng bakanting lote sa likod ng palengke. Nakatayo siya doon, namumula ang mukha sa galit at hingal habang nakaturo ang kanyang daliri kay Flor. Sinundan ni Isabela si Flor nang lumabas ito para mamili. Umaasang mahuhuli niya itong nakikipagkita sa lalaki. Ngunit ang nakita niya ay masigit pa sa kanyang inaasahan. Isang makintab na itim na sasakyan na tila isang dambuhalang naghihintay sa dilim at isang lalaking nakasuit na yumukod kay Flor bago ito pumasok sa loob. Dahan-dahang lumingon si Flor. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng gulat o takot. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging nakayuko sa harap ni Isabela, ngayon ay tila dalawang matigas na bato na hindi matitibag. Ang hangin ay humahampas sa kanyang lumang saya. Ngunit ang kanyang tindig ay tila isang reyna na nakatayo sa sarili niyang kaharian. "Isis Umbong?" mahinang tanong ni Flor. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na simoy ng hangin na nagpatahimik sa paligid. "Sa tingin mo ba ay maniniwala sa'yo si Benny ngayong gabi, Isabela?" Si Benny na abala sa pag-iisip kung paano niya babayaran ang mga utang niya sa Silverio Group. Tumawa ng mapait si Isabela. Ang kanyang kasakiman ay mas matimbang kaysa sa kanyang kaba. "Hindi ko kailangang magpaliwanag. Ang litratong ito ang magsasabi ng lahat." Ipinakita ni Isabela ang kanyang cellphone kung saan makikita ang malabong kuha ni Flor habang pumapasok sa sasakyan. "1,000,000, Flor. Ibigay mo sa akin ang 1,000,000 piso at tatahimik ako. Alam kong may pera ka. Hindi ka sasakay sa ganyang kagarang kotse kung wala." Huminga ng malalim si Flor.
Dahan-dahan siyang lumapit kay Isabela. Bawat hakbang niya ay may kasamang awtoridad na hindi pa nakikita ng dalaga. Hindi umatras si Flor. Sa halip, siya ang nagbigay ng presyur sa kanyang kaaway. 1,000,000! Bulong ni Flor nang makalapit siya. Sapat na para maramdaman ni Isabela ang lamig ng presensya nito. Napakababa naman yata ng halaga ng katahimikan mo. Pero alam mo ba, Isabela, mas mahal ang halaga ng katapatan. Nawala ka. Kinuha ni Flor ang isang tablet mula sa lalaking kasama niya. Binuksan niya ang isang folder at ipinakita ito kay Isabela. Doon, bumungad ang mga malilinaw na litrato ni Isabela habang nakikipaghalikan sa isang lalaking hindi si Benny, isang kilalang karibal ni Benny sa negosyo. Mayroon ding mga dokumento ng mga transaksyon kung saan ninanakawan ni Isabela ang account ni Benny para ipambili ng mga gamit na itinatago niya sa ibang bahay. Namutla si Isabela. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang cellphone na hawak niya ay tila naging napakabigat. Saan? Saan mo nakuha ang mga ito? It's a lie. Photoshop lang yan. Ang mga dumi na itinatago mo sa dilim ay laging nahahanap ng liwanag, Isabela. Sabi ni Flor, ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan. Ngayon, mamili ka. Ipakita mo ang malabong litrato ko kay Benny at titiyakin kong bago sumikat ang araw bukas, ang mga litratong ito ay nasa mesa na ni Doña Consolacion at sa bawat social media page ng pamilya Monte Alegre. Sa tingin mo, saan ka pupulutin kapag nalaman nilang pinagtataksilan mo ang nag-iisang pag-asa ng mga ilustre? Napalunok si Isabela. Ang kanyang yabang ay tila isang lobong tinusok ng karayom. Ang babaeng dati ay inaapi niya. Ang babaeng hinasikan niya ng tubig sa mukha. Ngayon ay ang babaeng may hawak ng kanyang leeg. Ano? Anong gusto mong gawin ko? Pautal na tanong ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay puno na ng takot. Gusto kong magpatuloy ka sa pagiging gahaman. Sagot ni Flor nang may malamig na ngiti. Gusto kong lalo mong ubusin ang natitirang pera ni Benny. Gusto kong lalo mong pag-awayin ang mag-ina. At higit sa lahat, gusto kong manatili kang tahimik tungkol sa nakita mo ngayon. Dahil sa sandaling bumukas ang bibig mo, hindi lang ang karangyaan mo ang mawawala, kundi pati ang kalayaan mo. Tumalikod si Flor at dahan-dahang lumakad patungo sa itim na sasakyan. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng kotse ay tila isang hatol sa kinabukasan ni Isabela. Habang papalayo ang sasakyan, naiwan si Isabela sa gitna ng bakanting lote, nakatulala sa kanyang cellphone na ngayon ay tila isang walang kwentang piraso ng bakal. Naramdaman ni Flor ang pagbilis ng kanyang tibok ng puso sa loob ng sasakyan. Hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline ng tagumpay. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa bintana. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang Flor na umiiyak sa sahig habang nagtatahi ng puloa. Huwad na Reyna. Bulong ni Flor. Ang kanyang isipan ay nakatuon na sa susunod na hakbang ng kanyang plano. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono mula kay Yaya Luring. Flor, bumalik ka na agad. May mga lalaking dumating sa bahay. Kinukuha ang mga gamit. Si Benny nagwawala. Nanlamig ang kamay ni Flor. Nagsisimula na ang pagguho, ngunit mas mabilis ito kaysa sa inaasahan na ni Takao. Ang tanong ay, handa na ba siyang harapin ang galit ng isang sugatang aso sa loob ng sarili nitong lungga? Hindi niyo maaaring bastusin ang pamamahay na ito. Mga wala kayong utang na loob. Hindi niyo ba alam kung sino ang kinakausap niyo? Ang matinis at nanginginig na boses ni Doña Consolacion ay umalingaw-ngaw hanggang sa labas ng gate ng mansyong ilustre. Pagbaba ni Flor sa sasakyan, ilang metro bago ang bahay, ay sinalubong siya ng isang tanawing hindi niya akalaing makikita ng ganoon kaaga. Ang malaking gate na bakal na dati ay simbolo ng kanilang kapangyarihan at pagiging eksklusibo, ngayon ay tila isang bukas na sugat na pinagpipistahan ng mga langaw.
May mga lalaking nakauniforme, bitbit ang mga dokumentong may selyo ng korte. Bawat gamit na inilalabas mula sa loob ng bahay, ang mga antigong florera, ang malaking TV, maging ang mga upuang nara na madalas upuan ng matanda, ay dinidikitan ng maliliit na pulang sticker. Ang tunog ng mga sapatos na naglalakad sa loob ng bahay ay tila mga yabag ng kamatayan para sa dangal ng mga ilustre. Dahan-dahang naglakad si Flor patungo sa pinto. Nakita niya ang mga kapitbahay na dati ay yumuyukod sa kanila, ngayon ay nagbubulungan sa gilid ng kalsada. Ang mga mata ay puno ng mapanghusgang kuryosidad. Ang hiya o kahihiyan na laging iniingatan ni Doña Consolacion ay tila isang manipis na tela na tuluyan ng napunit sa harap ng lahat. "Inay, anong nangyayari?" tanong ni Flor. Ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon, nagkukunwaring naguguluhan. "Flor, saan ka ba nanggaling na babae ka? Tingnan mo ang ginagawa nila sa atin." Sigaw ni Doña Consolacion. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at ang kanyang ayos ay magulo na. "Sabihin mo sa kanila na hindi ito maaari. Sabihin mo sa kanila na si Benny ay may malaking kumpanyang nagbabantay sa atin." Sa loob ng opisina, nakita ni Flor si Benny. Nakaupo ito sa sahig, nakasandal sa kanyang vault na ngayon ay nakabukas na at wala ng laman. Ang Silverio contract na inakala niyang tagapagligtas ay nakalukot sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay tulala. Tila hindi pa rin matanggap na ang lahat ng kanyang pinaghirapang itayo sa ibabaw ng kasinungalingan ay naglalaho na parang bula. "Niloko nila ako, Flor." Bulong ni Benny nang mapansin ang asawa. Ang Silverio Group, hindi sila nagbigay ng puhunan. Kinuha nila ang lahat ng shares ko bilang pambayad sa interes na hindi ko nabasa. Sa loob lang ng 1 linggo, wala na akong kumpanya. Wala na tayong bahay. Tumingin si Flor sa paligid. Ang bawat pulang sticker sa mga muebles ay tila isang marka ng bawat latay na tinanggap niya sa bahay na ito. Ang bawat gamit na inilalabas ay tila isang bahagi ng kanyang pighati na sa wakas ay itinatapon na. Naramdaman niya ang isang kakaibang ginhawa sa kanyang dibdib, ngunit kailangan niyang panatilihin ang kanyang maskara. "Paano na tayo, Benny? Saan tayo pupunta?" tanong ni Flor. Lumapit siya at hinawakan ang balikat ng asawa. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, binibilang na niya ang mga sandali bago ang huling pagbagsak. "May pera pa si Isabela, ang pamilya Montealegre. Hindi nila tayo pababayaan," sabi ni Benny. Tila isang taong nalulunod na kumakapit sa isang patalim. Eksaktong pagkasabi niyon ay pumasok si Isabela, ngunit hindi para tumulong. Bit-bit niya ang kanyang sariling mga maleta. Ang kanyang mukha ay matigas at walang emosyon. "I'm leaving, Benny," maikling sabi ni Isabela. "Hindi ko kayang manatili sa isang bahay na wala ng kuryente bukas at wag mo na akong tatawagan. My father has already disowned any connection with the Illustre family." "Isabela, huwag!" sigaw ni Benny. Pilit itong tumayo at hinabol ang babae, ngunit mabilis na nakalabas si Isabela at sumakay sa isang naghihintay na taxi, hindi man lang lumingon. Naiwan si Benny na nakaluhod sa may pintuan, humihagulgol sa harap ng mga sheriff at ng kanyang asawang si Flor. Ang dakilang Benny Illustre ay nagmukhang isang batang nawawala sa gitna ng lansangan. Dahan-dahang lumapit si Flor sa likuran ni Benny. Yumuko siya ng bahagya, sapat na para maramdaman ng lalaki ang kanyang hininga. "Huwag kang mag-alala, Benny," bulong ni Flor. Ang boses ay tila isang malambing na kanta, ngunit may dalang pait. "May isa pang paraan. May natitira pa tayong imbitasyon sa Silverio Gala sa susunod na gabi. Doon, makikilala natin ang totoong may-ari. Sigurado akong kapag nakita niya tayo, magbabago ang lahat." Tumingala si Benny. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperadong pag-asa. "Totoo ba, Flor? Tutulungan mo ako?" Tumango si Flor. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim ng pasilyo.
Oo, Benny. Titiyakin kong makukuha mo ang lahat ng nararapat sa'yo. Habang ang huling truck ng mga gamit ay lumalabas sa gate, tumayo si Flor sa gitna ng bakanteng sala. Ang bahay na naging kulungan niya ay wala ng laman. Tila isang kalansay na lang ng nakaraan. Ngunit sa ilalim ng kanyang paa, may isang piraso ng papel na naiwan ng mga sheriff, isang listahan ng mga ari-arian na nakapangalan na ngayon sa Silverio Group. At sa ibaba ng listahang yon, may isang pangalang nakasulat bilang bagong tagapangalaga ng lahat ng kinuha kay Benny. Isang pangalang magpapabagsak sa natitirang katinoan ng mga ilustre sa darating na gabi. Ang huling laban ay hindi mangyayari sa loob ng bahay na ito, kundi sa ilalim ng mga nagniningning na ilaw ng isang ballroom kung saan ang biktima ay magiging hukom. Tikman niyo itong huling luto ko para sa inyo, Benny Inay. Baka sa susunod, hindi na ganito kasarap ang makain niyo. Ang boses ni Flor ay malumanay, tila isang mahinahong hanging umiihip sa gitna ng isang abandonadong sementeryo. Sa gitna ng malawak na dining room na dati, ay puno ng tawanan at mamahaling dekorasyon. Tanging isang lamesang kahoy na lang ang natira. Ang mga pader ay hubad, may mga bakas ng alikabok kung saan dati ay nakasabit ang mga mamahaling painting. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na lumulunod sa 3 taong nakaupo sa paligid ng hapag. Inilapag ni Flor ang isang mangkok ng adobo sa gitna. Ang amoy ng tuyo, suka at bay leaves ay pumailan lang sa hangin. Ngunit sa halip na magbigay ng gutom, ito ay nagdala ng isang kakaibang kilabot. Walang kibo si Benny. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kanyang mga kamay na nanginginig. Si Doña Consolacion naman ay nakaupo ng tuwid, pilit na pinapanatili ang kanyang dangal, kahit na ang suot niyang damit ay lukot at wala na ang kanyang mga alahas. Bakit mo sinasabi ang ganyan, Flor? Tanong ni Doña Consolacion. Ang kanyang boses ay paos at puno ng pait. Akala mo ba ay tuluyan na kaming babagsak? Bukas, pagkatapos ng party ng Silverio Group, babalik ang lahat sa dati. Hihingi lang ng tawad si Benny sa may-ari at maayos din ang lahat. Kami ay mga ilustre. Hindi kami basta-basta natititibag. Isang mahinang nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Flor habang dahan-dahan niyang nilalagyan ng kanin ang plato ng kanyang biyanan. Ang ilustre po ba ay ang pangalan o ang perang nasa bangko? Dahil ang alam ko po, ang pangalan ay madaling mabura kapag ang tiwala ay naglaho na. Flor, tama na! Sigaw ni Benny, sabay bagsak ng kanyang kamay sa lamesa. Ang tunog ng palad sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, tila isang huling hininga ng isang naghihingalong gusali. Huwag mo kaming hamakin sa oras na ito. Ikaw ang nagdala sa amin ng kontratang iyon. Kasalanan mo kung bakit kami nagkagito. Dahan-dahang binitawan ni Flor ang sandok. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Benny. Ang mga matang dati ay kinatatakutan niya. Ngunit ngayon, ay tila mga basag na kristal na lang sa kanyang paningin. Ibinigay ko ang oportunidad, Benny. Ang kasakiman mo ang pumirma sa kontrata. Sagot ni Flor. Ngunit huwag kayong mag-alala. Ang gabi ng gala ay bukas na. Inihanda ko na ang pinakamagarang suit mo at ang tanging gown na natira kay inay. Kailangan niyo ring magmukhang ilustre sa harap ng taong kumuha ng lahat sa inyo. Sa gitna ng kanilang huling hapunan, naramdaman ni Flor ang isang kakaibang golden moment. Nakita niya ang isang maliit na ipis na gumagapang sa gitna ng lamesa. Dati, magtitili si Doña Consolacion at uutusan ang mga katulong na linisin iyon. Ngunit ngayon, tinitigan lang ng matanda ang insekto, tila nakikita ang sarili niyang kalagayan, maliit, madumi, at naghahanap ng matataguan sa gitna ng guho. Bakit parang masaya ka pa, Flor? Bulong ni Benny. Ang kanyang pagdududa ay muling nagigising sa gitna ng kanyang desperasyon. May alam ka ba na hindi namin alam? Dahan-dahang tumayo si Flor at kinuha ang imbitasyon para sa Silverio Gala mula sa kanyang bulsa. Ibinaba niya ito sa tapat ni Benny.
Ang papel ay nagniningning sa ilalim ng malamlam na ilaw at ang gintong selyo nito ay tila isang nakangising muka. Ang tanging alam ko lang, Benny, ay ang katotohanan na ang bawat luha ng aking anak ay may katapat na kabayaran. Sabi ni Flor, ang kanyang boses ay tila isang sumpa na ibinulong sa dilim. At bukas, sa harap ng maraming tao, doon niyo malalaman kung gaano kalaki ang interes ng utang niyo sa akin. Tumalikod si Flor at nagsimulang maglakad paakyat sa kanyang silid. Iniwan ang mag-ina na nakatitig sa kanilang pagkain na biglang naging lasang abo. Ang bawat hakbang niya sa hagdan ay tila isang martsa patungo sa kanyang koronasyon. Ngunit bago siya makarating sa itaas, tumunog ang kanyang lihim na telepono. Isang mensahe mula kay Attorney Valderrama. Handa na ang lahat, Madam President. Ang entablado ay naghihintay na sa iyong pagtapak. Napahawak si Flor sa rehas ng hagdan. Naramdaman niya ang malamig na metal ng kanyang singsing, ang singsing ng kanyang ina. Sa kanyang isipan, nakikita na niya ang bukas. Ang liwanag ng mga chandelier, ang bulungan ng mga tao, at ang mukha ni Benny sa oras na makita nito kung sino ang nakaupo sa trono ng Silverio Group. Isang tanong ang huling pumasok sa kanyang isip bago matulog. Magagawa ba niyang panatilihin ang kanyang katinuan kapag ang kanyang mga kaaway ay nasa harap na niya, nagmamakaawa para sa kanilang buhay? Ipinapakilala ang bagong Pangulo at Chief Executive Officer ng Silverio Group, ang babaeng humawak sa kapalaran ng ating ekonomiya at ang tanging tagapagmana ng yaman ni Don Hilario Silverio. Ang tinig ng MC ay umalingaw-ngaw sa dambuhalang ballroom ng hotel, tila isang kulog na nagpatahimik sa ingay ng mga kubyertos at bulungan ng mga elitistang panauhin. Sa gitna ng nagniningning na mga chandelier, nakatayo si Benny sa isang madilim na sulok. Suot ang kanyang huling mamahaling suit na tila ba sinasakal siya sa bawat hininga. Sa tabi niya, si Doña Consolacion ay pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay habang hawak ang isang baso ng champagne. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa itaas ng malaking hagdanang marmol. Inasahan ni Benny ang isang matandang lalaki o isang makapangyarihang dayuhan. Inasahan niya ang isang taong maaari niyang luhuran para makuha muli ang kanyang bahay. Ngunit ang aninong lumitaw sa tuktok ng hagdan ay dahan-dahang nagpabagal sa tibok ng kanyang puso hanggang sa ito ay tila tumigil na. Isang babae ang dahan-dahang bumaba. Suot niya ang isang gown na kulay hating gabi na tila ba ang bawat bituin sa langit ay itinahi sa tela nito. Sa kanyang daliri, kumikislap ang antigong singsing na ibinenta ni Doña Consolacion, isang hiyas na nagniningning ng mas maliwanag kaysa sa anumang ilaw sa silid. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng mataas, inilalantad ang kanyang leeg na dati ay laging nakayuko sa ilalim ng mga utos ng mga ilustre. Flor? Bulong ni Benny. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng katahimikan. Ang baso sa kamay ni Doña Consolacion ay dahan-dahang dulas mula sa kanyang mga daliri at nabasag sa sahig. Ang tunog ng pagkadurog nito ay tila ang huling hininga ng kanilang dangal. Hindi ito ang Flor na nakaluhod sa sahig habang nagtatahi ng polo. Hindi ito ang Flor na hinasikan ng tubig ni Isabela. Ang babaeng naglalakad patungo sa gitna ng entablado ay may tindig ng isang reyna na matagal nang naghihintay para sa kanyang koronasyon. Sa bawat hakbang niya, ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang mariing hatol sa bawat kasalanang ginawa sa kanya. Tumayo si Flor sa harap ng mikropono. Tumingin siya ng diretso sa kinaroroonan ni Benny at ng kanyang biyenan. Walang galit sa kanyang mga mata. Tila ba tinitingnan niya lang ang dalawang langgam sa gitna ng malawak na kalsada. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ni Flor. Ang kanyang boses ay kalmado, malalim, at may awtoridad na tila humihigop sa lahat ng hangin sa loob ng ballroom. Ang gabing ito ay hindi lang tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa katotohanan. Maraming nagsasabi
na ang tagumpay ay nanggagaling sa kasakiman. Ngunit natutunan ko na ang tunay na kapangyarihan ay nanggagaling sa pagbangon mula sa hukay na hinukay ng mga taong pinagkatiwalaan mo. Lumapit si Attorney Valderrama sa tabi ni Flor at iniabot ang isang folder. Binuksan ito ni Flor at tumingin muli kay Benny. Mr. Benny Illustre, tawag niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Nandito ka ba para humingi ng tulong? O nandito ka para aminin na ikaw ang pumatay sa aking anak noong gabing talikuran mo kami sa ospital? Isang kolektibong singhap ng gulat ang bumalot sa buong ballroom. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay bumaling kay Benny na ngayon ay putlang-putla at tila gustong lamunin ng lupa. Floor! Hindi totoo yan. Pautal na sigaw ni Benny. Ang kanyang boses ay basag at puno ng takot. Sinubukan niyang lumapit sa entablado, ngunit agad siyang hinarang ng mga security guard na nakauniforme. Totoo ang lahat, Benny. Kasama ang tangkang pagpatay mo sa aking ama, si Don Hilario, na buhay at kasama ko na ngayon. Patuloy ni Flor. Isang pinto sa gilid ng entablado ang bumukas at lumabas ang isang matandang lalaki sa wheelchair, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng buhay. Napahawak si Doña Consolacion sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay tila naging abo sa tindi ng hiya at takot. Ang lahat ng taong gusto niyang hangaan siya ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pandidiri. Ang kanyang utang na loob na laging ipinamumumukha kay Flor ay bumalik sa kanya sa anyo ng isang dambuhalay, utang na hindi niya kailanman mababayaran. Ang Silverio Group ay hindi na tumatanggap ng mga kriminal sa loob ng aming pamilya, sabi ni Flor nang may malamig na ngiti. Ang lahat ng ari-arian na kinuha namin sa inyo ay hindi na babalik sa inyo. Mula sa gabing ito, ang pamilya Illustre ay isang pangalan na lang na itatala sa kasaysayan ng mga nabigo dahil sa sarili nilang kasamaan. Tumingin si Flor sa mga sheriff na pumasok sa loob ng ballroom. Dalhin niyo na sila. May mga dokumentong naghihintay sa kanila tungkol sa falsification of documents at attempted murder. Habang kinakaladkad si Benny at Doña Consolacion palabas ng ballroom sa harap ng lahat ng kanilang mga kakilala, naramdaman ni Flor ang isang kakaibang katahimikan sa kanyang puso. Tumingin siya sa kanyang ama na humawak sa kanyang kamay. Tapos na, anak, bulong ni Don Hilario. Ngunit habang papalabas si Benny, isang huling tingin ang ibinigay nito kay Flor. Isang tingin na puno ng pagsisisi o baka naman ay bagong puot. Ang huling narinig ni Flor ay ang pagsara ng malaking pinto ng ballroom. Tila ba isang huling tuldok sa isang mahabang kabanata ng kanyang pighati. Tumayo si Flor sa harap ng lahat, nagniningning at matatag. Ngunit sa ilalim ng kanyang magagarang damit, naramdaman niya ang maliit na medyas ng kanyang anak na itinago niya sa loob ng kanyang palad. Ang tagumpay ba ay tunay na matamis kung ang bawat hakbang patungo rito ay dinilig ng dugo ng iyong sariling dugo? Wala na akong pambayad sa iyo, Attorney Valderrama. Sabihin mo sa kanila, biktima rin ako. Biktima ako ng sarili kong asawa. Ang boses ni Benny ay paos at basag. Umalingaw-ngaw sa loob ng malamig at madilim na interrogation room ng presinto. Nakaupo siya sa isang matigas na silya, ang kanyang mga kamay ay nakaposa sa bakal na lamesa. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Suot na niya ang isang kulay kahel na uniforme na tila ba isang laso na dahan-dahang sumisipsip sa kanyang natitirang dangal. Ang bawat salita niya ay tila isang desperadong pagtatangka na kumapit sa isang pader na gumuho na. Sa kabilang panig ng salamin, nakatayo si Flor. Suot niya ang isang puting blusa, malinis at maliwanag sa gitna ng madilim na kapaligiran. Tinitingnan niya ang lalaking dati ay pinag-alayan niya ng buong buhay, ngunit ngayon ay tila isang estranghero na lang na punong-puno ng dumi. Ang katahimikan ni Flor ay tila isang dambuhalang bigat na lalong nagpapaliit kay Benny. Dahan-dahang pumasok si Flor sa loob ng silid.
Ang tunog ng pagbukas at pagsara ng pinto ay tila isang huling hatol. Inilapag niya ang isang maliit na pakete sa ibabaw ng lamesa. Isang puting tela na may mantsa ng tuyong dugo. Ito ang polong tinatahi ko para sa iyo noong gabing talikuran mo ako. Mahinang sabi ni Flor, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim ng katotohanan. Itinago ko ito, Benny, hindi para maalala ang pag-ibig ko sa iyo, kundi para maalala ang bawat patak ng dugo ng anak natin na kinuha mo. Nanginig ang mga labi ni Benny. Tumingin siya sa polo at tila nakita niya doon ang multo ng kanyang mga kasalanan. Flor, pakiusap. Patawarin mo ako. Si Inay. Si Inay ang may kasalanan ng lahat. Siya ang nagtulak sa akin. Maaari tayong magsimulang muli. May pera ka na. Maaari nating ayusin ito. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Flor. Hanggang sa huli, Benny, ang iniisip mo pa rin ay pera. Ang akala mo ba ay mabibili mo ang buhay ng anak ko? Ang akala mo ba ay mabibili mo ang 5 taon ng paghihirap ko? Sa kabilang silid, sa isang holding cell para sa mga kababaihan, si Doña Consolacion ay nakaupo sa sahig. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mukha ay puno ng lamat ng takot. Ang babaeng dati ay diring-diri sa sahig ng kanyang mansyon, ngayon ay nakaupo sa sementong amoy ihi at kalawang. Isinisigaw niya ang kanyang pangalan sa bawat taong dumadaan, ngunit tanging tawanan at pangungutya ang sagot sa kanya ng ibang mga preso. Hindi niyo ako kilala. Ako si Doña Consolacion Ilustre. Sigaw niya, ang kanyang boses ay tila isang basag na kampana. Ngunit sa bawat pagsigaw niya, lalo lang niyang nararamdaman ang pagiging maliit niya. Ang hiya na pinakakatakutan niya ay tuluyan ng naging kanyang kaisa. Samantala, sa isang malayong pantalan, si Isabela ay nahuli ng mga awtoridad habang sinusubukang tumakas patungong ibang bansa. Ang kanyang mga mamahaling bag ay puno ng mga alahas na ninakaw niya kay Benny. Ngunit wala itong silbi sa harap ng mga posas na ngayon ay nakakapit sa kanyang mga braso. Ang huwad na reyna ay babalik sa kinalalagyan niya, sa putikan ng kanyang sariling kasakiman. Bumalik ang tingin ni Flor kay Benny. Lumapit siya ng bahagya, sapat na para makita ang bawat butil ng pawis sa noo ng lalaki. Ang karma ay hindi laging dumarating sa anyo ng kidlat, Benny. Bulong ni Flor. Minsan, dumarating ito sa anyo ng katahimikan. Ang katahimikan na mararamdaman mo sa loob ng rehas habang iniisip mo ang lahat ng bagay na sinira mo para sa wala. Ang iyong pangalan, ang iyong kayamanan, at ang iyong kalayaan. Lahat yan ay abo na. Tumayo si Flor at tumalikod. Hindi niya nahinintay ang sagot ni Benny. Ang bawat hakbang niya palabas ng presinto ay tila isang pagtanggal ng mga kadenang matagal nang nakagapos sa kanyang kaluluwa. Ang malamig na hangin sa labas ay tila isang pagbati mula sa kalayaan. Ngunit bago siya makarating sa kanyang sasakyan, isang maliit na bata ang lumapit sa kanya at nag-abot ng isang bulaklak na puting rosas. Para sa inyo po, ma'am. Sabi po ng lolo niyo malaya na po kayo, sabi ng bata nang may matamis na ngiti. Naramdaman ni Flor ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang kanyang pag-iyak ay hindi dahil sa pighati, kundi dahil sa isang uri ng kapayapaang hindi niya akalaing posibleng mahanap muli. Ngunit habang tinitingnan niya ang rosas, isang anino ang napansin niya sa di kalayuan. Isang pamilyar na anino na tila nagmamasid sa kanya mula sa dilim ng kalsada. Sino ang taong ito na tila hindi pa tapos sa kwento ni Flor? At sa gitna ng kanyang kalayaan, handa na ba siyang harapin ang huling lihim na itinatago ng kanyang nakaraan? Ang sugat sa balat ay madaling maghilom, ngunit ang sugat sa kaluluwa ay nangangailangan ng buong buhay upang maging isang pilat na lamang. Dahan-dahang lumakad si Flor sa gitna ng sementeryo. Bit-bit ang isang bungkos ng mga sariwang puting bulaklak. Ang hapon ay tahimik,
Tanging ang malambing na pag-ihip ng hangin ang naririnig, tila ba ang kalikasan ay nakikiramay sa bigat ng bawat hakbang niya. Huminto siya sa harap ng isang maliit at malinis na puntod. Walang marangyang dekorasyon, tanging isang pangalan lamang ang nakaukit sa marmol. Anghel Ilustre. Naupo si Flor sa damuhan, hindi alintana ang dumi sa kanyang mamahaling damit. Hinaplos niya ang malamig na bato, at sa sandaling iyon, ang lahat ng pait, galit at puot na nagtulak sa kanya sa nakaraang mga buwan ay tila natunaw, pinalitan ng isang purong pangungulila ng isang ina. Anak, tapos na. Mahinang bulong ni Flor. Ang kanyang boses ay tila isang panalangin. Nakuha na natin ang katarungan. Wala na ang mga taong kumuha sa'yo sa akin. Pero kahit gaano karaming pera ang meron ako ngayon, hindi ka pa rin maibabalik ng lahat ng yon. Naramdaman ni Flor ang isang presensya sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita ang isang babaeng nasa katanghalian ng edad. Suot ang isang simpleng uniforme ng nurse. Ito ang babaeng nakita niya sa anino noong isang gabi. Ang nurse na tumulong sa kanya sa charity ward noong gabing talikuran siya ni Benny. Madam Flor, panimula ng nurse, ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. May gusto sana akong ibigay sa inyo. Matagal ko na itong itinago. Dahil natatakot ako sa pamilya Ilustre noon. Inabot ng nurse ang isang maliit na kwintas na may pendant na hugis puso. Iyan po ang nakasuot sa inyo noong gabing dalhin kayo sa ospital. Pinatago ito ng tatay nyo, si Don Hilario, sa akin. Sabi niya, ibigay ko lang ito sa inyo kapag ang lahat ay malinis na. At may isa pa po siyang ipinapasabi. Ano yun? Tanong ni Flor, habang hinahawakan ng kwintas na tila ba ito ay isang bahagi ng kanyang sarili. Hindi po namatay ang anak niyo nang walang nagbabantay. Noong gabing pirmahan ni Benny ang dokumento, ang mga tauhan ni Don Hilario ay nandoon na. Sila ang nag-asikaso sa bata. Sila ang nagbigay sa kanya ng maayos na libing dito. Hindi po siya nag-iisa, madam. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa dibdib ni Flor. Sa loob ng matagal na panahon, ang iniisip niya ay namatay ang kanyang anak sa gitna ng kapabayaan at kawalan ng pagmamahal. Ngunit ang malaman na ang kanyang ama ay gumawa ng paraan para bigyan ng dignidad ang kanyang apo sa gitna ng dilim ay tila isang balsamo na nagpahilom sa huling malalim na sugat sa kanyang puso. Makalipas ang ilang buwan, ang mansyon ng mga Ilustre ay muling binuksan. Ngunit hindi na ito ang bahay ng takot at pagdurusa. Ngayon, ito na ang punong tanggapan ng puso ni Flor Foundation, isang kanlungan para sa mga kababaihan at mga inang biktima ng pang-aabuso. Ang mga pader na dati ay saksi sa mga sigaw at sampal, ngayon ay puno ng mga tawa ng mga batang naglalaro at mga babaeng nag-aaral muli ng bagong buhay. Sa huling bahagi ng araw, tumayo si Flor sa veranda. Tanaw ang paglubog ng araw. Kasama niya si Don Hilario na ngayon ay nakakatayo na ng bahagya sa tulong ng saklay. Ang kanilang katahimikan ay hindi na puno ng mga lihim, kundi ng pag-asa. Ano ang plano mo ngayon, Flor? Tanong ng kanyang ama. Mabuhay, Papa. Sagot ni Flor nang may tunay na ngiti. Hindi para sa paghihiganti, kundi para sa sarili ko at para sa mga taong nangangailangan ng boses na katulad ng sa akin noon. Kinuha ni Flor ang lumang puting polo na dinala niya mula sa presinto. Dahan-dahan niya itong inilagay sa isang maliit na apoy sa loob ng fireplace. Pinanood niya ang apoy habang dinidilaan ng tela. Nilalamon ang mantsa ng dugo at ang bawat hibla ng kanyang lumang pagkatao. Sa bawat pag-akyat ng usok, naramdaman ni Flor ang ganap na paglaya. Ang kwento ni Flor de Lisa Ilustre ay hindi natapos sa isang madugong trahedya, kundi sa isang tahimik na pagsilang ng isang bagong pag-asa. Dahil sa dulo ng bawat mahabang gabi, ang araw ay laging sumisikat, hindi para burahin ang nakaraan, kundi para bigyan ng liwanag ang bagong landas. Naging isang pilat na lamang ang kanyang pighati, isang paalala na siya ay lumaban. Siya ay nasaktan, ngunit siya ay nanatiling buo.
Sa pampang ng dagat sa Mariveles, kung saan ang langit at tubig ay nagtatagpo sa isang malambot na guhit ng kulay kahel at lila, nakatayo si Flor. Ang malakas na hangin ay humahampas sa kanyang buhok, tila ba nais nitong tangayin ang lahat ng natitirang alikabok ng kanyang nakaraan. Hawak niya sa kanyang mga kamay ang isang puting polo, ang mismong polong binalak niyang iregalo kay Benny noong gabi ng kanilang anibersaryo. Ang telang iyon, na dati ay simbolo ng kanyang pagpapakumbaba at pagtitiis, ngayon ay isa na lamang lumang piraso ng koton na wala ng halaga. Tumingin si Flor sa malawak na karagatan. Sa bawat paghampas ng alon sa pampang, nararamdaman niya ang tibok ng kanyang sariling puso na malaya na sa galit. Maraming nagtatanong sa kanya kung napatawad na ba niya si Benny at ang kanyang biyenan. Ang sagot ni Flor ay hindi isang mabilis na oo, kundi isang mahabang proseso ng pagpapakawala. Ang pagpapatawad para sa kanya ay hindi ang paglimot sa kasamaan, kundi ang pagpili na hindi na hayaang masunog ang kanyang kasalukuyan sa apoy ng nakaraan. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok, at sa pagpapatawad na yon, ang mga ilustre ay naging mga anino na lamang na walang kapangyarihan sa kanyang buhay. Dahan-dahan, itinaas ni Flor ang polo at hinayaan itong tangayin ng hangin patungo sa mga alon. Pinanood niya ang puting tela habang nilalamon ito ng tubig hanggang sa mawala ito sa gitna ng bulan ng dagat. Kasabay ng paglubog ng polong iyon ay ang ganap na paglubog ng bawat hapdi, bawat sampal, at bawat gabing umiiyak siya sa sahig. Anak, handa na ang lahat sa loob. Naghihintay ang mga bata para sa iyong pagdating. Tawag ni Don Hilario mula sa di kalayuan. Nakatayo na ang kanyang ama ng matuwid, isang simbolo ng katatagan na muli nilang binuo mula sa guho. Lumingon si Flor at ngumiti. Ang nangiting iyon ay hindi napilit. Ito ay nanggagaling sa isang kaluluwang nahanap na ang kanyang tahanan. Nahanap na niya ang kanyang kapayapaan sa gitna ng pagtulong sa iba. Ang bawat babaeng nabibigyan niya ng lakas sa pamamagitan ng kanyang pundasyon ay isang hakbang patungo sa kanyang ganap na paghilom. Ang kwentong ito ni Flor ay nag-iwan ng isang mahalagang aral. Ang kabutihan ay hindi kailanman magiging kahinaan, at ang katotohanan ay ang pinakamatalias na sandata upang bawiin ang katarungan. Ang buhay ay hindi sinusukat sa dami ng beses na tayo ay bumagsak at nasaktan, kundi sa kung paano natin piniling tumayo ng mas matatag, mas matalino, at may mas malawak na pagmamahal sa sarili. Ngayon, si Flor ay hindi na ang martir na asawa o ang basurang katulong. Siya ay si Flor de Lisa Silverio, isang babaeng marunong lumaban, marunong magmahal, at higit sa lahat, marunong magpatawad sa sarili upang muling mabuhay. Sa ilalim ng naglalahong liwanag ng araw, ang kanyang anino sa buhangin ay mahaba at matatag. Tila ba sinasabi sa buong mundo na ang bawat bagyo ay may katapat na bahaghari para sa mga taong hindi sumusuko sa gitna ng dilim. Sa ilalim ng payapang langit, sa wakas ay natagpuan na ni Flor ang kanyang tunay na sarili at ang kalayaang matagal na niyang ipinagdarasal. Mahal kong mga tagapakinig, narating na natin ang dulo ng isang mahabang paglalakbay. Isang taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsama sa akin mula sa unang kabanata hanggang sa huling yugto ng buhay ni Flor. Hindi niyo lamang pinakinggan ang isang kwento, kundi naging saksi kayo sa pagbangon ng isang pusong inakalang durog na. Habang isinusulat ko ang bawat pahina ng kwentong ito, may mga pagkakataong kailangan kong huminto dahil sa bigat ng damdamin. Ang pagsulat sa mga eksena kung saan dumanas si Flor ng labis na kawalang hiyaan at pait sa kamay ng mga taong dapat ay nagmamahal sa kanya ang naging pinakamahirap na bahagi para sa akin. Ang bawat patak ng luha niya sa mga gabing mag-isa, siya ay tila pumatak din sa aking mga kamay habang humahawak ng panulat.
Ang kwentong ito ay hango sa mga tunay na karanasan ng mga kababaihang aking nakilala, mga martir na asawa, at mga inang dumaan sa apoy ng pagtataksil, ngunit piniling maging matatag para sa kanilang dangal. Nais kong magsilbi itong paalala na ang pag-asa ay parang isang maliit na buto. Maaaring ibaon ito sa ilalim ng madilim na lupa, ngunit sa tamang panahon, ito ay sisibol at magiging isang matatag na puno na hindi kayang tibagin ng anumang bagyo. Ang ating paglalakbay ay hindi lang tungkol sa paghihiganti o katarungan. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng pagpapatawad sa sarili at ang paniniwalang ang bawat takip silim ay simula lamang ng mas maliwanag na bukas. Bago tayo tuluyang magpaalam, may isang tanong na nais kong iwan sa inyo. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Flor, kaya mo rin bang magpatawad sa dulo ng lahat para sa sarili mong kapayapaan? O naniniwala ka bang may mga pagkakamaling sadyang hindi na dapat pang bigyan ng puwang sa ating mga puso? Sana ay nakapagbigay ang kwentong ito ng init at inspirasyon sa inyong mga puso. Kung ang paglalakbay ni Flor ay nakahaplos sa inyo, huwag po ninyong kalimutang mag-iwan ng inyong mga saloobin sa ating comment section. Ibahagi ang inyong mga pananaw, i-like ang video na ito, at i-share sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Ang inyong bawat komento at suporta ang nagbibigay sa akin ng lakas upang patuloy na lumikha ng mga kwentong may saysay, damdamin at pag-asa. Hanggang sa ating susunod na kwento. Maraming salamat at nawa ay palaging maging maliwanag ang inyong landas.